Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Ka-Rex Cayano sa Target On Air. Eto nga, dako muna tayo sa lungsod po ng Marikina. Dahil tinututukan ngayon ng pamahalang lungsod po ng Marikina yung antas ng tubig dyan sa Marikina River. Ito'y bunsod ng nararanasang magdamag po yung yung pag-ulan dito sa alam niyo ang problema, konting ulan. Grabe na agad ang traffic. Dito po sa NCR. Ito ating kausapin. Nasa linya ng ating komunikasyon si Mayor Marcy Teodoro. Mayor Marcy, magandang hapon po. Magandang hapon po, Ka-Rex, at sa mga nakikinig po sa Target on Air. Apo, salamat po Mayor sa pagunlak po sa tawag namin. Mayor Marcy, nasa anong level na po ng tubig ngayon dyan sa Marikina River, Mayor? Nasa 13 meters po ngayon, Ka-Rex, ang water level natin. Apa? Kanina ay umabot po sa pinakamataas itong 14.4 meters noong alas 6 ng madaling araw. Pero dahil hindi naging malakas ang pag-ulan itong maghapon na ito, kaya bumaba po ito ng 1.4 meters. Sana po ay magtuloy-tuloy na po yung pagbaba nito. Kaya ho ngayon, normal ang water level ulit. Ganun pa man, ay naka-preposition na rin ang ating mga rescue equipment at personnel. At maliban po doon, ang mga evacuation center po natin ay naka-standby na rin. Bahagi ng ating kahandaan at protocol sa ganitong panahon ho. Kasi parang may phobia pa dito nakalipas na Karina. Ano yun, Mayor? Yung naranasan ng Marikina nung panahon na bagyong Ondoy ba? Ano yan? Doble o triple naranasan nyo? Tama po yun dahil doon sa mga nakaraang karanasan at itong huli nga, itong Karina, ay gusto nating maging handa at hindi ho mabigla at abutan tayo ng pagtaas ng tubig sa ilog ng marami sa amin nung Karina kailangan pang i-rescue dahil nabigla. Kaya ho ngayon ay bahagi ng learning na yon o ng pagkakatuto ay talagang mas nag-exercise ho kami ng tinatawag ng abundance of caution. Yung sobra-sobrang pag-iingat po ngayon. Dati po ang aming mga prepositioning ng mga equipment at pagbubukas ng mga evacuation ay ginagawa pag nasa 15 meters na ang water level. Pero ngayon, hindi po. Basta ho umulan ng malakas, talagang nagpe-prepositioning na po kami at nagbubukas na ng mga equipment at ng mga personnel at nagbubukas na rin po kami ng mga evacuation center para doon sa mga gustong mag-voluntary o optional na paglikas ay magawa na po nila. Apo, at mas maganda po yung lagi po nakahanda kasi sabi ko nga dito sa NCR, Mayor, kumbaga konting ulan, grabe na talaga kumbaga nandun na yung phobia ng ating kababayan eh. Tama po, yung phobia po yan ay nariyan na po talaga pero dito nga sa Marikina, sabi ho namin, yung resiliency mahalaga po. Yung talagang yung sama-samang pagkilos at yung paghahanda ay hindi dapat malimutan o mapabayaan po. Kaya po ang lakas natin talaga nasa pagsasama-sama at pagtutulungan po natin ng mga magkakababayan. Isang halimbawa po ngayon, Ka-Rex, ang bago po dito sa Marikina. Dati po ang mga evacuation center natin ay yung mga paaralan at yung mga gymnasium po sa mga subdivision po. Pero ngayon po, kausap po namin yung mga simbahan dito ho sa Marikina. Ang kanilang mga simbahan din po ay in-offer nila ho. At ngayon, isinama na namin po ng mga evacuation center. At maliban po doon sa mga simbahan na yon, may mga pribadong individual na rin po tayo na sinanay at meron po tayong kasunduan sa kanila na sila po ay mga nagbo-volunteer
sa pag-manage ng mga evacuation center. Ganun din po yung mga professional po natin, mga doktor o yung iba po, mga teacher po, ay kasama po natin. Teacher ho, galing sa pribadong paaralan po. Nakasama na rin po natin para sa response po natin, lalo na pag merong ganitong emergency situation po. Hindi lang po sa rescue, kundi management po ng mga evacuation centers po. Kumbaga talagang nakaprepare, lagi nakahanda ang inyong tanggapan. Mayor, at maiba naman po tayo. At kamakailan meron po ako nilabas sa aking column at nito lamang po, kumbaga meron po nagsampa po sa inyo ng kasong technical malversation Opo, dahil po meron dun nga sa paggamit po. ng 130 milyong pondo ng PhilHealth. At ano to, dahil nalalapitan naman by-election, para bang napakarami mga mayor na laging ganito na sinasampan sa ombudsman, mayor. Sino ba nasa likod nito? Opo, yun nga po ang aming parang nagiging questionable o katakataka yung timing ng pagsasampa ng ganitong mga kaso. Ako po ay 9 na taon na mayor. Ngayon pa ho ako kinakasuhan. Yung pondong yan nung COVID pa po yan . Apa. At pag inaudit po, nakita naman sa mga dating audit na yung pondo pong yan ay intact pa ho. Apa. Pinag-iisipan po ng aming konseho na gamitin dahil po yan reimbursement ng PhilHealth sa city at yung pong pondong yon naging bahagi po ng general fund namin. Iniisip po namin na magamit nga po doon sa ibang mga pangangailangan po namin dito sa syudad tulad sa mga paaralan, pangbigay ayuda, pagbibigay ng yung mga street lights, yung pagtatayo ng mga street lights. Yun. Pero hindi pa ho namin nagagamit ng lubusan yung pondong yan ho. May nag-question nga po. Siguro, yun nga po, kung kailan malapit na po yung filing, 1 buwan na lang po, yung nag-question. Handa naman po kaming sagutin yan at sinasagot naman po namin ngayon. At tiwala naman po kami na ang katotohanan ay lalabas. At yun nga ho, yung nag-file na sa amin, kilala rin ho namin dito na lumalahok at bahagi rin sa political exercise. Kaya ho, nagiging kaduda-duda ho yung aming kaduda-duda yung motibo. Pero sabi ko nga po, anybody can file a complaint Pero may korte naman, sa ombudsman naman, handa naman po kaming sumagot at diktiwala naman po kami na ang katotohanan po ay malalaman po ng lahat. Parang pag tiningnan ho ng iba, minsan nakakausap ko po yung ibang mayor, lalo na po magkatabi ho kami ng Pasig Parang nagiging smear campaign o tinatawag nilang politicking Pero sana po matapos na rin po agad. So nangyari po ito, Mayor, kumbaga isususpendin nyo muna yung pagbibigay ng advance na tulong sa medical sa mga taga-Mariqueño, Mayor? Tuloy pa rin po kami, Tarex. Hindi naman po pwedeng itigil ho ang sa amin lang po, nanghihinayang lang po kami doon sa mga pondong ganito na pwedeng gamitin din. Pwede pa rin hong gamitin. Pero dahil nga po may nagto-complaint, pinapaubaya muna namin na ma-audit mabuti at ma-resolve yung kaso bago po marahil namin galawin o magalaw po yung pondo. Sabi nila technical malversation, tingin ko premature ho yung pagkaka-file dahil ang isang element sa technical malversation is yung utilization of fund. Wala pa ho yung utilization of fund. At mensahe po sa mga patuloy na naniniwala sa inyong malinis sa pamamalakad sa Marikina, Mayor. Una po, Karex, marami pong salamat sa pagkakataon na ito na alam nyo, dito sa Marikina talagang punong-puno ho kami ngayon ng pagsubok dahil nga po itong mga ganitong pag-ulan po. Pero sinasabi ko nga po sa ating mga kababayan, sama-sama, tulong-tulong, patuloy na maging matatag po kami sa ganitong mga pagkakataon. At salamat po doon sa oportunidad, Karex, para maiparating itong paalala sa ating mga kababayan na nalubos ang pag-iingat dapat ngayon
sa lalo na ho ngayon sa ganito, pag-ulan, sana ho maging ligtas po kami lahat. Pangalawa ho, ako'y nagpapasalamat din sa pagkakataon din po na kahit paano nakapagpaliwanag po ako para rin sa ating mga kababayan po. Okay, salamat po. At Mayor Marcy Jodoro, ingat po palagi, Mayor. Karex, maraming salamat po. Mabuhay po kayo. Target on Air, mabuhay po kayo. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target on Air. Yan po ang tinig mga kaibigan ni Mayor Marcy Jodoro. Mayor po dyan sa lungsod po ng Marikina. Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target on Air. Kasama si Karex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Karex Kayanong na Target on Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.